Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Bago mag-umpisa ang playoffs ay lumabas ang devastating news para sa Los Angeles Lakers na out ng multiple weeks ang kanilang number 1 and number 2 option sa opensa, Luka Doncic and Austin Reeves. Kaya naman madami nga nag-expect na mapapaagang kanilang uwi sa playoffs, lalo na't kaharap din nga nila ang malakas sa team ng Houston Rockets. Ganun pa man, nangako nga si LeBron na ibibigay niya ang lahat ng kanyang makakaya. Babalik lamang siya sa dati niyang ginagawa kung saan kailangan niya talagang gawin ng lahat at hindi nga binigo ni LeBron ang kanyang mga tagahanga at mga fans ng Los Angeles Lakers franchise. Talagang ginagawa nga ni LeBron ang lahat. Playmaking, rebounding, scoring, defending at overall controlling the game. Saan ka nga makakakita ng isang 41-year-old player na nasa kanyang year 23 na at wala nang kailangan patunayan pa na handa pa rin makipag-agawan ng bola at nagda-dive pa din para sa mga loose ball. Talagang tinutupad niya nga ang kanyang pangako na ibibigay niya ang lahat ng kanyang makakaya. At mukhang nagbubunga naman ito dahil hawak na nga ng Lakers ngayon ang commanding 3-0 lead. 1 win away from advancing sa second round matapos na isipin ng madami na agad silang masisibak sa playoffs. May iba pa nga na nagsasabi noon na ang Lakers nga daw ay mawawalis lang. Subalit ngayon nga ay posibleng mabaliktad pa ito sa pangunguna ng 41-year-old LeBron James at sa tulong ng kanyang mga role players. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? Isama na din natin sa update na ito na opisyal ng pinangalanan si Nickeil Alexander-Walker ng Atlanta Hawks bilang most improved player ngayong season. From averaging last season ng 9 points per game sa Minnesota Timberwolves, inangat na nga niya ito mga kaibigan sa Atlanta Hawks ngayon sa 21 points per game. Napakalaking improvement nga ang pinakita niya at ngayon nga ay posibleng umabante pa sa second round ng playoffs ang Hawks at ma-upset ang New York Knicks kahit na trinade nila ang kanilang franchise player Trae Young sa kalagitnaan ng season. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? Nadisgrasya naman ang number 1 seed Detroit Pistons sa kanilang pangatlong bakbakan ng 8 seed Orlando Magic ay muli silang nahirapan dito hanggang sa tuluyan na nga silang natalo nito sa score na 113-105 dahilan kung bakit down 2-1 na nga sila sa series na ito. Nanguna sa Magic si Paolo Banchero na gumawa ng 25 points, 12 rebounds, 9 assists, 3 steals, and 2 blocks. 25 points, 7 rebounds din si Desmond Bane on 7 of 9 shooting sa 3-point line. 17 points, 5 rebounds, and 5 assists si Franz Wagner. 15 points din si Jalen Suggs at 14 points, 17 rebounds, and 3 assists naman si Wendell Carter Jr. Kung may pagpapatuloy lang nga o kaya naman kung magiging consistent lang si Paolo Banchero sa performance na ganito at magpapakita siya palagi ng laro na pang star, walang duda nga na kaya ng Magic na ma-upset ang number 1 seed Detroit Pistons na may young roster at kulang pa sa experience. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?